So ayun, mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao, kumusta po kayo? Especially po sa mga Iskonians, no, sa mga Manileño na walang sawang pagsuporta dito sa ating YouTube channel. So ngayon po, grabe po talaga, no, talamak po talaga yung pagiging buwaya ng mga kongresista sa Maynila. Actually, sinabi na po yan ni Yorme Isko Moreno na grabe po talaga ang ginawa, no, ng mga crocs. Hindi naman po niya pinangalanan, ngunit meron po siyang mga call sign, no? Meron po siya mga palatandaan kung paano naging crocs. Kasi District 1, District 2, District 6, mga ganyan-ganyan, mga pinapangalanan niya. So, ngayon tayo, hindi naman po tayo tawag dito naninira, hindi naman po tayo nanghuhusga, nagbe-base lang po tayo ayon sa mga sinasabi po ng mga politician. At hindi naman po tayo nag-imbento ng kwento kasi naririnig din po natin mula sa bunganga ng mga kapwa nila politician. So ito po, actually sabi po ni Yorme na marami po talagang crocs sa Maynila, or ibig sabihin niyo yung mga kongresista na mga crocs, mga kongresista sa Manila, mga buhaya pala talaga. O mga crocs yan sila, sabi ni Yorme. So ito po, meron po akong video na ipapanood sa inyo na kung saan nagpapatunay po talaga na binigas po ni Yorme. Hindi man pangalan pero meron pong mga word. So ito po, pakinggan nyo po at reaksyonan po natin after ma-play ang video para maintindihan nyo po. Ito. Kusyal nanalo. Kusyal nanalo. Natapos ang term, naging Department 10. Yung kapatid, pinatakbo namin Kusyal nanalo. Isang term na lang, pinabalik namin siya. Nanalo Kusyal. Yung kapatid, ginawa ko Department 10. Tapos sumunod na term, pinatakbo namin Congressman. Yung Congressman na siya. Siya yung nagsabing, we were betrayed. Wow. What a term. Heavy. Ito, meeting kami. Sila nag-request ng meeting. Dalawa ng isa pang crocs sa District 2. Kasi mukha ng buhaya yun eh. Ito si Chihuahua. Ito si Crocs. Ayan ako. Ayan si Letlet. DGC meeting. Para lang magka-idea kayo how painful it is. So that you will know. And I told this to ate. And I hope hindi niya ito maranasan sa buhay niya. Tumayo ito. Nagwawala. Sabi niya, di paling matalo na kami sa iba. Huwag lang sa'yo. Diba? Klarong-klaro po mga kababayan na mga crocs po talaga ang tawag ni Yorme sa mga kongresista ng District 2, District 3, District 6, no? Yan yung mga kung saan pumapasok, sabi nga ni Digong. Ito, may video akong ipapanood sa inyo, sabi ni Digong na pumapasok kayo, pagiging kongresista, ang relo ninyo, Seiko, Casio lang. Nung paglabas ninyo, ang relo ninyo, Rolex na. Pumapasok kayo sa Malacanang, ang sasakyan ninyo, Tamaraw. Paglabas ninyo, Mercedes-Benz, Rolls-Royce na. Diba? So ito po yung video. Play natin para reaksyonan nyo din kung gaano katotoo ito, ha. Balik ako, arestuhin ko kayo lahat. Kayo, nagpasok sa Congress, mag-eleksyon, nanalo, Seiko. Paglabas niyan, pagkatapos, Rolex na. Pumunta ng Malacanang, nakatamaraw, paglabas niyan, nagka-Mercedes-Benz. Busog kayo lahat. Tingnan ninyo yung mga bahay noon ng mga congressman at tingnan ninyo ngayon kung ano kayaman sila. Lalo na yung mga bahay nila sa Maynila. Mga wala kayong prinsipyo, mga putang ina ninyo. Ayan. Narinig nyo. Klarong-klaro po. Sabi ni Digong dyan. Pareho lang din sa sinabi ni Isko. Sabi ni Digong, tignan ninyo yung mga kongresista. Pumasok sa kongres yan ang mga relo Seiko. Paglabas, Rolex. Pumunta ng Malacanang, ang sasakyan Tamaraw. Paglabas, Mercedes-Benz na. Tignan ninyo yung mga bahay sa Maynila. Mga mansyon na. Baka may nakalimutan kayong kongresista ng distrikto. Dati bahay, apartment lang. Ngayon, 4-story mansion na. Baka nagkamali kayo. Baka may nakalimutan kayong kongresista ng Maynila. Dati, Biblia lang ang hawak. Ngayon,
Naka Louis Vuitton bag na halagang 1 million. Naka belt na halagang 37,000. Naka kotse ng bulletproof 18 million pesos. Naka Mercedes-Benz pa at ang tawag, my new baby. Potang ina. Sino ba 'yon? Di ba? Buhaya Abante? Baka nakalimutan nyo. At sabi pa nga dito, ng isang babae na may kongresista daw na child abuser. Naku, pastor pa naman to. Ito. Ito naman si Amante Pastor yan. I remember, nung panahon na kalaban ako ni GMA, ginamit niya ng auntie ko, may she rest in peace, para ako atahimikin. Sinagot-sagot ko yan. Pastor ka? O-offeran mo ako ng pera para na ako manahimik? No way. At saka, may nagsabi sa akin sa mga distrito niya, and I have to double check it first. Meron din kaso yan ng child abuse. So, ipapacheck ko muna. Pa next week, maghalongkat ako dahil baka mamaya ipatawag ako at mamaya aarte-arte yan sa akin. At least mayroon akong pambala sa kanya. Opo. Ayan. Okay, maraming salamat po. Opo, thank you. Naku, tama ba yung narinig ninyo? Inuperan daw si Sandra Cam para manahimik ni Congressman Abante. Ngayon sinagot ni Sandra Cam, pastor ka? Uuperan mo ko para manahimik? At saka meron daw itong kasong child abuse. Si Congressman Abante, sabi ni Sandra Cam yan, disclaimer, hindi nanggaling sa akin. Napanood nyo naman yung video. Tapos ngayon, naku, Diyos ko, bakit naman ganun? Congressman, may kaso ka palang child abuse. Totoo ba? Ayan sabi ni Sandra Cam na dating general manager ng PCSO at dating board member, no? Ng, di ko alam ba, sa parting Visayas yan si Sandra Cam. At sa mga hindi po nakakilala, si Sandra Cam po, yan po yung nagsabi at naglabas ng 6 video ni Laila de Lima at ni Jonel. Kaibigan po yan si Sandra Cam at si Laila de Lima. Nako. Paano to, pastor? Parang may mga lumalabas na kababalaghan ngayon. Kumakalat sa SOCMED. Naku, yung isang kongresista may mansion sa Tondo. Yung isa nagkongresista walang project sa Quiapo. Naku, delikado ito. Basta ito lang sinasabi ko sa inyo, si Digong, si Isko na mismo nagsabi. Nung pumasok yan sa kongresista ang mga relo, Siko. Nung lumabas, Rolex. Nung pumuntang Malacanang ang sasakyan Tamaraw, nung lumabas Mercedes-Benz. Dati ang bahay sa Maynila, kubo, ngayon mansyon na. Mga buhaya nga pala talaga. So yun lang yung aking reaction video mga kababayan. Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya mag-ingat po kayo bago bumoto. Tignan nyo po ang mga credentials nila kung ano pang nagawa sa kanilang lugar na kanilang nasasakupan bago nyo ibotong muli. Diba? So yun lang. Maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you. Bye-bye.